share ko lang po yung pinrepare na pepperoni pizza para sa akin. No? Diabetic friendly po ito. Yung 10-year-old na anak ko po, yung bunso, and yung wife ko, nagtulong po sila in preparing this. Napakadali lang po, 4 na ingredients lang po ito. And yung cheese po na ginamit po rito is hindi po yung cheddar or yung mozzarella. No? Mura lang po ito yung quick melt cheese lang po. And then meron pong almond flour, tomato paste, and yung pepperoni. Yan. So yung, yan, nakikita nyo po dyan, no? Microwave lang po for 30 seconds yung 2 cups ng quick melt na cheese. And then after na lumambot po siya, naging sticky, hinaluan po siya na ng 1.5 cup ng almond flour. Tapos yan, hinalo-halo lang po siya. And then minasa ng konti until maging dough po siya. Tapos yan pong dough, pina-flatten lang po yan using a rolling pin. Kung wala po kayong rolling pin po, pwede pong bote ang gamitin. Pinipit po siya sa wax paper para hindi po siya dumikit habang pina-flatten po siya. Yan, rectangular size po yung ginawa. And then binake po yan for 10 minutes, 180 degrees. Yan po munang crust. And then after po niyang mabake, no, yan, lalagyan lang po ng tomato paste. Yan tomato paste, pwede nyo po siyang timplahan eh. Actually po, pwede nyo po yan lagyan ng salt and pepper and some spices para sa pizza, para maging Italian po yung lasa po niya. I think maglalagay po ng spices si wife ko dyan, kung hindi po ako nagkakamali. McCormick po yata yun, yung binubudbud lang. And then of course, yung quick melt cheese po ulit sa ibabaw. Ayan. Pizza seasoning something. McCormick po yung brand niyan. And then after nyan, pepperoni na po. Spreadan nyo na po ng pepperoni. Kahit anong pepperoni po na brand. I think King Sui po yata yung brand ng ginamit po na pepperoni dito. Pwede nyo rin pong lagyan ng iba pa pong toppings yan. Like for example, kung trip nyo ng bell pepper, why not? Mushroom. Basta diabetic friendly po siya. Mababa po yung carbs, wala pong problema. Aside from pepperoni, pwede rin po kayo maglagay ng ground pork or ng ground beef. And then bake po ulit for another 10 minutes, 180 degrees until na matunaw po yung cheese. After po niyan, ready to eat na po siya. Guaranteed po yan. Wala pong blood sugar spike po yan. Napaka-diabetic friendly po niya. So yun na po for today.